Ito na pala yung unang araw namin dito sa kubo at ito na nga din yung unang araw na maglilinis nga kami dito sa paligid. Syempre doon na nga tayo titira kaya kailangan maglagay na nga din tayo ng mga ilaw. Bago ang lahat, syempre ipapakita ko nga sa inyo yung mga naging kaganapan namin pagtapos ngang ihatid yung kubo dito. Nung mga oras nga na yan, bali kasama ko nga sila papa at yung iba ko nga kapatid at mga pamangkin tapos dito nga kami kumain ng pananghalian. O diba ang saya-saya nga nun kasama mo nga yung pamilya mo. Isa kaya yun sa pinakamasarap sa pakiramdam yung makasama mo nga yung pamilya mo sa unang araw na maasam mo nga yung dating pinapangarap mo lang. Pagtapos nga namin kumain, agad na rin naming inasikaso itong pag-spray nga ng damo dito sa harap ng kubo dahil ito nga yung part na gagardenin natin. Diba ang ganda-ganda nga ng kakalabasan ng magiging view natin dito. Paggising nga natin at pagbukas nga natin ng pinto ng kubo natin ay matatanaw nga natin agad yung garden natin na punong-puno nga ng mga tanim. Siguradong ilang araw lang nito ay makikita nyo nang malinis itong paligid natin. Syempre, sabi ko nga sa inyo kapag nagtutulong-tulong ay mas mapapadali nga ang gawain. Kaya ilang araw lang siguradong makikita nyo ang maaliwalas na itong paligid ng kubo natin. Kung ang ate ko, siya nga ang tagatanggal dito ng mga tuyong dahon nga ng saging. Syempre, pag natanggal nga yan, isa nga yan sa makakadagdag para maging maaliwalas nga yung paligid natin. Alam nyo ba guys na isa nga yan sa pinakahilig kong trabahuin dito sa bukid ang mag-alis nga ng mga tuyong dahon ng saging. Ang sarap kaya sa pakiramdam kapag nakikita mong malinis yung mga tanim mo. Kapag nililinis nga natin yung mga tanim natin ay mas nagiging maganda at malago nga ang bunga. Kung mapapansin nyo nga dyan guys, naglalagay nga ako ng tali dyan. Sign nga yan na hanggang dyan nga lang yung i-sprayhan namin ng pandamo. Hindi rin kasi natin pwedeng isprayhan ng gamot pandamo itong buong farm dahil may mga alaga nga tayong hayop na kumakain nga ng damo. Nung araw pala na ito ay linggo kaya napabisita nga dito itong mga kasamahan namin sa simbahan. Dito ko na nga rin sila pinatuloy sa kubo at dito na nga rin kami nagkwentuhan. Pinagpray na nga rin namin tuloy itong kubo. Kumbaga pinabless ko na nga rin. Eto na nga pala yung pangalawang araw, hindi nga tayo nakatulog sa kubo sa pangunang gabi dahil wala pa nga tayong mga gamit doon. Pero ngayon ay pinoprovide ko na nga yung mga gagamitin sa kubo dahil mamaya nga ay matutulog nga kami doon. Kaya nga ito, bumibili nga ako ng magagamit natin na ilaw. Bale, extension nga lang muna ang gagamitin ko tapos makikiconnect nga lang ako kila papa dahil malapit lang naman yung bahay nila papa sa kubo ko. Dahil marunong naman ako mag-assemble, ganito na nga lang yung binili ko. Sa tingin ko kasi mas makakatipid nga ako kaysa bumili nga ako ng buong extension. Nagtanong na nga rin ako ng ganitong hose dahil kakailanganin nga natin ito sa tubig natin sa farm. Syempre, kailangan ko na nga rin tanungin yung mga presyo ng kakailanganin natin kahit hindi ko pa nga bibilihin para nga mabudget ko yung pera. Sa wakas nga at nakarating na rin kami dito sa farm na dala nga namin itong mga gamit ko galing sa bahay. Kasama ko nga lang din pala yung mga pamangkin ko dito at ito nga isa kong ate dahil gusto nga rin nilang ma-enjoy itong unang gabi ko dito sa kubo. Hapon na nga din ng mga oras na yan kaya nga ito ay nasikaso ko na nga rin itong extension para mamaya ay may ilaw na nga din kami at maliwanag na nga rin dito sa kubo. Hindi ko rin talaga pagsisisihan na tumayo nga ako sa sarili kong paa mula 14 years old nga ako dahil kung hindi dahil nga doon baka hindi ko nga matututunan itong mga bagay na to. Marami nga nagsasabi sa akin na mahirap nga daw mawalan ng magulang o mahirap lumaki ng walang magulang. Pero alam nyo ba guys, para sa akin mas mahirap ngang lumaki ng may magulang na palagi ngang nasa tabi natin. Kapag bigla nga silang nawala, hindi natin alam yung diskarteng gagawin natin para lang mabuhay sa araw-araw. Syempre nasanay nga tayo na palagi lang silang nandyan sa tabi natin. Na kapag kailangan nga natin isang tawag lang ay nandyan na agad sila. Pero syempre nakadepende pa rin yun sa pagpapalaki ng mga magulang natin. May mga magulang din kasi na kahit nandyan sila sa tabi natin, itinuturuan pa rin nila tayo maging isang independent. Basta ako guys, hindi ko pagsisisihan na lumaki akong walang magulang sa tabi. Kasi dahil doon, marami akong natutunan sa buhay. Syempre para saan pa at matututunan din naman natin lahat ng bagay na hindi nga natin alam gawin lalo na kapag wala kang tumutulong sa atin. Kung lahat nga ng hamon at mga pagsubok sa buhay nyo kung kinaya nyo at lahat nga ng bagay na meron kayo maliit man o malaki at kung mag-isa nyo nga yan inabot, sigurado akong isa yan sa mga ipagmamalaki nyo balang araw. Sa wakas nga at natapos ko na rin i-assemble ng mga oras nga na yan ay i-connect ko na nga kila papa. Alam nyo ba guys, akala ko ay magkakaroon na nga ako ng ilaw sa kubo nung araw na yan. Pero akala ko lang pala yun. Pagkahaba-haba na nga kasi nitong binili ko ay hindi ko alam na kukulang pa pala. Siguro mga 35 meters pa nga ang kulang. Ito naman nga yung kaganapan namin nung unang gabi nga namin dito sa kubo. Syempre dito nga kami matutulog kaya dito nga kami magluluto ng para sa hapunan namin. Kaso nga nung mga oras na yan ay biglang umulan ng malakas kaya nga ito gumawa kami ng paraan para makapagluto nga kami. Ay nako, nung mga
oras nga na yan ay alalang-alala nga ako dahil iniisip ko nga baka masunog nga itong kubo konting pagkakamali nga namin dito. Hindi talaga namin alam kung saan nga kami magluluto at kung paano nga kami magluluto ng mga oras na yan dahil nagugutom na nga din kami. Sabi ko nga sa kanila mag-iisip ako at bigla ko nga naisip yung kawali, doon na nga lang kami magpaapoy tapos ipatong nga namin yung kaserola. Ay naku, etong pamangkin ko nga ay naggaling-galingan nga dito. Akala mo naman talaga tatagal nga siya na hawak niya nga lang yung kaserola. Paano ba naman wala nga kaming maisip na pwedeng pagpatungan para nga hindi na namin hawakan. Ang meron nga lang ako dyan ay yung tong ginagamit nga sa pagprito. Kaso nga lang hindi namin alam kung paano namin papantayin kaya nga hinawakan niya na lang. Para nga mapagpantay namin yung pagkakapatong nga ng kaserola ay gumamit pa nga kami ng panabas. Sa wakas nga at ayan, pantay na nga rin. Mabuti na lang talaga, paksiw nga lang yung lulutuin namin dyan. Mga 2 kulo nga lang ay okay na. Uy, mabuti na lang talaga Girl Scout itong anyo. Dahil kung hindi, siguradong magugutuman kami nung gabi na yan. Mabuti na lang din at pinagsama-sama nga namin yung mga ideya namin nung gabi na yan. Kaya nga nakapagluto kami at sa wakas ay nakakain din kami. Hayaan nyo guys, magpo-provide nga tayo ng mga gagamitin nga natin dito sa kubo para nga kahit maulan ay makakapagluto tayo dito sa loob ng kubo. Alam nyo ba guys, ang sarap-sarap nga sa pakiramdam at ang saya-saya ko nga nung gabi na yan. Pakiramdam ko nga nagka-camping lang kami. Ito nga yung pinaka gusto ko rin gawin, yung nagka-camping nga ako sa bukid. Tapos ang gagamitin nga natin sa pagluto natin ay yung tamang sariling paraan lang natin. Tapos tamang kwentuhan nga lang kami nung mga oras na yan. Kaya nga kahit pagod na ako nung mga oras na yan ay hindi ko nga naiisip yung pagod. Syempre, minsan nga lang ito mangyari kaya nagiging masaya nga ako pagkasama ko sila. Guys, palagi nyong pipiliin na maging masaya pa rin lalo na pagkasama nyo yung pamilya nyo kahit napapagod na kayo sa mga ginagawa nyo sa buhay. Na kahit minsan nga lang kayo magsama-sama ay gawin yung quality yung oras kasama sila. Sa wakas nga at malapit na rin maluto itong niluluto natin. O diba, kahit papano ay nakapagluto nga tayo dito sa loob ng kubo. Sa wakas nga at makakakain na rin kami kaya kain na rin kayo. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang muna. Ingat po kayo lagi.